So to formally start the program, I would like to ask the councilors, starting with Mr. PJ Malonzo, to open this program. Thank you so much. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po nga 5 konsehal na naririto sa inyong harapan, namely Councilor Alex Mangasar, Councilor Alu Nubla, Councilor Rose Mercado, Councilor Carding Bagos, and Councilor PJ Malonzo ay naririto at nagpapasalamat po sa inyong lahat at nabigyan niyo kami ng oras upang narinig niyo po ang aming panig patungkol sa cyber libel na isinampa laban sa amin noong Wednesday, February 17, 2021 ni Mayor Malapitan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami po kasi ang nagte-text sa amin nung last Wednesday after they filed a complaint about amongst all of us. Marami rin pong nagte-text sa akin, tumatawag, kung pwede daw pong hingi ng aming pong side. Kaya po, minabuti po namin na kami pong 5 ay magkaisa at magsama-sama po para kayo po ay aming pong makausap at makapanayam para po yung inyong mga request na hingin po ang aming side ay sabay-sabay po namin matutugunan. Maraming salamat po sa inyong oras hapong ito. Sa ngayon po kasi, wala pa po kaming na-receive na kopya o detalye kung ano po ang isinampa na sa aming complaint. Pero ito po, ayon sa mga nasusulat po, totoo po ay di umano ay cyber libel. Pero hindi po namin alam kung ano po yung reason, kung ano po yung libelous na aming pong basihan. Kaya po, ang tanging alam lang po naman namin ay yung mga videos po na amin pong naipalabas na kami naman pong 5 ay nagtatanong lamang bilang mga lingkod bayan dito sa lungsod ng Caloocan. Maraming salamat po. Hingin din po natin ng introduction po si Konsehal Alex Mangasar. Magandang hapon po sa mga kapatid natin nasa media. Gusto lang po namin din ipahayag na parang ito na yung simula. Pero ayaw namin mag-usga. Siguro meron mamaya kaming ipapalabas na kung ano yung pinagugatan nito. At kayo na po ang humusga. Yun lang po at maraming salamat. Hingin din po natin ng pagpapaliwanag po, introduction po si Konsehal Carding Bagos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa aming press conference na ito. Kami naman po ay nagtatanong lamang lahat tungkol sa tablet. Hindi naman po namin inaasahan na ang dumating sa amin ay isang kaso. Ang hinihingi lang po namin ay masagot yung mga tanong sa kanila. Sa yung pong mga dokumento na aming inihiling, sana po ay maibigay. Yun lang naman po yung hinihingi namin sa kanila. Magandang tanghali po sa inyo. Katulad din ng mga nasabi namin ng mga nakaraan, na wala po kaming intensyon o hangaring manira ng kahit na sino rito. Paulit-ulit po namin ini-emphasize po yan. At lalo naman wala kaming makitang dahilan upang ang aming mga ginawa ay maituturing na libelous, katulad ng itinaso sa amin. Mamaya po, magpapakita po kami ng video na kung saan yun lang nakikita namin at inisip namin maging dahilan ng pagsampa nila ng kaso laban sa amin. Sa tingin ko naman ay walang kaparatakan. Gayun pa man, libelous man sa kanilang paningin, pero pagpakita mo namin ng video, kayo na po ang humusga. Okay, maraming salamat po. Narinig po natin ang ating 5 konsehal na sila po ang nagpatawag itong press conference po na ito ngayong tanghali na to. At kung narinig din po ninyo kanina, meron po silang binabanggit
na video na sa tingin po nila yun ang nagbunsod ng kung ano po yung kinakaharap nila ngayon. At panoorin po natin ito bago po tayo magsimula ng ating tanungan. Narito po kaming 5 konsehal ng sangguniang pangumusod upang bigyan linaw ang mga lumalabas na pahayag kung saan kami ay inaakusahan na naninira at namumulika kaugnay ng aming mga pagtatanong tungkol sa mga tablet na inyong ipinamamahagi sa mga piling pag-aaral. Mayor, bilang mga konsehal, katungkulan po naming malaman kung paano nyo ginamit ang 320 million na aming pinahintulutang utangin ng ating pamahalaan lungsod ng Caloocan. Maraming mga mag-aaral at mga magulang ang nagrereklamo sa mga tablet na naipamahagi. Tulad ng matagal makakonek sa Wi-Fi o data, madaling malobat, madalas na paghahang, at halos hindi na magamit sa kanilang online classes. Ito ang dahilan, Mayor, kung bakit kami ay nagtatanong. Gumawa din kami ng pag-aaral tungkol dito at humiling ng mga dokumento sa inyo upang aming malaman kung anong abang uri ng tablet ang inyong binili para sa ating mga mag-aaral. At aming masagot ng tama ang kanilang mga katanungan at hinaing. Mayor, ang pinagtataka ng karamihan ay bakit ang ibang lungsod ay bago pa man magsimula ang klase noong October 2020 ay nakapamahagi na ng mga tablet sa mga mag-aaral. Ngunit ang ating lungsod hanggang ngayon ay nagpapamahagi pa. January 2021 na. At ang nakalulungkot, ang mga tablet na ito ay pahiram lamang po pala na kapag nasira ay may kasunduang ito ay kanilang babayaran pa. Mayor, hindi po kaya agrabyado ang ating mga mamamayan sa sistemang ito? Mayor, amin pong napag-alaman na ang tablet pa lang ito ay wala sa market. Ito ay gawa ng Cosmic Technologies na supplier ng Cherry Mobile. Pero parang sila po ay hindi ata manufacturer. At tila na ang mga tablet na ito na kanilang gawa ay nilalagyan lamang ng tatak ng Cherry Mobile pagdating sa ating bansa. Pinag-aralan po namin ang Cosmos 7 na inyong binili sa halagang 4,930 at kinumpara sa top-of-the-line tablet ng Cherry Mobile Superior S2 Plus sa presyo lamang na 3,699. Ngayon, ang 4,930 na Cosmos 7 ay may 7 inches lamang may screen, habang ang Superior S2 na 3,699 ay may 8 inches may screen, na mas madali sana para sa mga mag-aaral na makita ang kanilang pinag-aaralan. Ang 4,930 na Cosmos 7 ay may 2,800 mAh. Subalit, ang Superior S2 ay may presyong 3,699 ay may 4,000 mAh. Ibig sabihin, mas maitatagal ang baterya at hindi ito madaling malobat at masira. Ang 4,930 na Cosmos 7 ay may ordinary screen, samantalang ang Superior S2 na 3,699 lamang ay may high definition o HD screen. Ibig sabihin, mas malinaw ang screen nito, kaya mas magiging maayos ang kanilang pag-aaral. Mayor, sa aming pong pag-aaral ay mas maganda ang kalidad ng Superior S2 na nagkakahalaga lamang ng 3,699 pesos. At ayon po sa dokumentong inyong ibinigay sa amin, ang Cosmos 7 po ay nagkakahalaga ng 4,930 pesos na mahina ang kalidad. Bakit ito po ang inyong pinili? Ayon po sa dokumentong inyong ibinigay sa amin, mas nakatipid sana tayo ng almost 80 million pesos. 80 milyong piso pa sanang halaga ng tablet ang kaya pa nating bilhin. Mas marami pa sanang nabigyan. Mas marami pa sanang batang nakinabang. Hindi lamang grades 9 to 12 na mag-aaral. Kahit nasa elementarya ay kaya pa sana nating mabigyan. Mayor,
Minsan ko nang narinig sa inyong mga labi na kaya nyo kaming tingnan ng mata sa mata na kami inyong pinaglingkuran ng tapat. Ngayon po, Mayor, bilang ama ng ating lungsod, mata sa mata, bakit ganitong uri ng tablet ang iyong binili para sa iyong mga anak? Para sa iyong mga anak. Ayan, yan po ang unang video na inilabas ko na kung saan po nakita po nito ang pagtatanong ng ating mga konsehario. Ngayon panoorin po natin ang pangalawang video. Mahal naming taga-Caloocan. Dahil sa pandemyang ito, bilyon-bilyon na po ang nagastos ng ating pamahalaang lokal. Bilyon-bilyon na rin ang ating nautang. At kabilang na rito ang 320 million pesos na ipinambili ng mga tablets sa halagang 4,930 pesos bawat isa. Hindi po kami namumulitika na tulad ng inaakusa sa amin. Hindi lang po namin matanggap na ang biniling tablet ay mahal na, mahinang klase pa. Sa Caloocan High School pa lang, halos 200 tablets na ang ibinalik ng mga mag-aaral dahil epektibo at hindi na magamit at ganito rin sa ibang paaralan. May memorandum pong inilabas ang DepEd noong June 8, 2020 na nagbigay ng requirement para sa uri ng tablet na dapat gamitin ng mga mag-aaral. Ngunit sa halip na sundin ito, hiningi ng pamahalang lokal na ibaba ang nararapat na espesifikasyon noong August 17, 2020. Yung 8 inches na screen size, ginawang 7 inches. Yung dapat na screen resolution na 800 by 1280 pixel, ginawang 600 by 1024 pixel. Yung memory na 32 gig, ginawang 16 gig. Nakapagtataka po ng specification ng tablet na hiningin ibaba. Pero ang binali yung mahal, epektibo, wala sa market. Hindi nga natin alam kung sino ang manufacturer nito eh. Maging yung SIM card slot na gamit dito, luma na. Ito na po ang gamit ngayon. Nano SIM na. Bakit naman po ganito? Alam po bang maraming batang mag-aaral ang umiiyak? Dahil walang tablet na magamit sa kanilang online classes. Kung naging mas matalino lamang sana sa pagbili ng tablet, kung pinili sana natin bumili ng tablet na mas mababang halaga pero mas maayos na kalidad, nakatipid po sana tayo ng at least 80 to 100 million pesos. Hindi lang sana 64,646 na mag-aaral ang nakatanggap. Wala sanang naiwanan sa mahigit 290,000 nating mag-aaral. Mas marami pa sanang bata ang nakinabang dito sa Caloocan. Sabi nila, kami ay namumulitika. Pero sila po ang namumulitika. Ginamit pa ang mga department heads, mga principal, mga punong barangay upang ipagtanggol ang tila mababang klaseng tablet na ito. Ano po ba ang alam nila tungkol sa issue na to? Siyempre, lahat po yan ay susunod lamang. Makakatanggi po ba sila? Takot lamang po nilang matanggal sa kanilang mga pwesto. Patulad po ng ibang mga nasuspindi na. Kaya't kung makakarating ito sa iyo, Mayor, para sa kalinawan ng lahat, ibigay niyo na lamang po ang hinihiling naming bidding documents at mga kontrata na pinasok ninyo sa Cosmic Technologies. Dahil sa ginagawa naming pagbabantay sa bayan, pinahirapan nyo na kami. Tinanggal nyo na ang aming mga job order employees at mga pensioners. Kasabay na rin ang pagbawi ng aming mga sasakyan na mahalaga sa pagtupad ng aming mga tungkulin. At alam namin na simula pa lamang ito ng mas marami pang panggigibit. Subalit, handa kaming magsakripisyo upang mapangalagaan ang salapi na para sa mamamayan ng Caloocan. Panahon
pandemya. Maraming tao ang nangangailangan. Hindi kami namumulitika. Kami lamang ay naninindigan laban sa anumang uri ng pang-aabuso at panlalamang. Ayan. Nasaksihan po natin ang dalawang video na sa tingin po ng ating mga konsehal ay maaaring naging dahilan kung bakit merong ngayon isinampang cyber libel case laban sa kanila. At okay, so sino po ang gusto magsimula ng ating mga katanungan? Konsehal, maliban po sa Bernard Mendoza po. Maliban po sa cyber libel, ano pa pong mga kaso na isinampal niya sa inyo at mga kaso pa na plano lang isampa? Ayun sa iyong pagkakalam. Thank you, Bernard. Sa ngayon, ang alam lang namin na yun ang sinampa na kaso laban sa aming 5 konsehal. Actually, kanina na-mention namin na up to this point, wala pa kaming kopya ng complaint, kaya limited lang din ang knowledge namin. Base lang din yun doon sa kanilang ipinost doon sa official page ni Mayor Malapitan na kaming araw pong 5 konsehal ay sinampahan ng cyber libel. Okay, next po. Liliwanag po ng Diaryo Pilipinas Global, ng Diaryo PMI. Sir, regarding po doon sa imbis na sagutin nila yung inyong hinihingi, sinampahan kayo ng kaso. Kailan po ba nila planong ibigay yung mga dokumentong kailangan nyo? Maraming salamat po sa inyong question, sir. Marami po kaming mga sulat na sinabit po sa kanila pong opisina. Sa opisina po ni Mayor Oka Malapitan. Una po nung January 5. Natugunan naman po nila, ngunit may mga kakulangan po na dokumento na amin pong hinihingi. Sumula po muli kami nung January 11. Nasasagot naman po nila pero hindi pa rin po kumpleto ang mga detalyeng na kanila po na isasabit sa amin. Kami rin po ay sumulat ulit noong January 25 para hingin po yung kontrata po ng tablet sa Cosmic Technology. Pero po, tapos po, nagbinigyan naman po nila kami ng kopya ng purchase order lamang. At hindi rin po sufficiente po yung dokumento po na kanila pong isinabit po sa amin. Kaya po, muli kaming sumulat noong February 8. So, dito po sa huli naming sulat, gusto na po namin sana ma-submit nila yung kumpleto na gusto po namin makita. Dahil ito naman po ay legal na dokumento na dapat po ay napoprovide po ng ating ng ating lungsod. Lalong-lalo na po yung detailed report on the distribution of tablets to public schools, yung kontrata po between the city government and the supplier of the tablets. Importante po yan. Pero hanggang ngayon po ay wala pa po silang naisasubmit. Pero meron pa pong, di ba meron man po tayong prescription period na 15 days. Hanggang February 25 po ay antayin po namin yung dokumento pong kanila pong isasubmit sa amin. Thank you po. Magandang hapon po sa 5 pagalang-galang na mga konsyal. Si Jimmy Mose po sa Alicia Radio Partido TV. Para kay Konsyal PJ Malonzo, yung organizer sa GO yung Jaborta ninyo, paano nyo ngayon pinagagana yung inyong mga tanggapan sa kabila ng hindi na pala kayo nabibigyan ng Jaborta ng punong lungsod ng Caloocan? Salamat po sa katanungan. Sa ngayon po, syempre medyo nag-iipit po kami ng sinturon. Bagamat hindi ho sumasahod yung mga nakatalaga namin mga job orders nung nakaraan, sila po ipatuloy pa rin na pumapasok sa amin. At paunti-unti kahit pa paano, napagtutulong-tulungan at
nandun pa rin sila para gampanan ang kanilang tungkulin po. At may mga natira rin naman tayo mga ilang pang staff sa opisina na pumapasok. At sinisiguro namin na bagamat mahirap na ang adjustment sa ating opisina, hindi pa rin pwedeng tumigil ang opisina namin 5 konsihal na magampanan ang aming tungkulin. Lalong-lalo na po yung aming pag-attend at paggawa ng mga pag-attend sa ating sesyon, sa regular session. Ganun din po yung paggawa at pag-aaral, pagre-research ng mga resolusyon at ordinansa na dapat nating ipasapat dito sa ating mundo. Salamat po. Palap lang kasi, so itong ginagawa ngayon ng ni Mayor, malinaw na ginigipit kayo dahil mayroon ba kayong layunin? Katulad doon ang nasabi namin, hindi ho malayo na ito'y kasama ho sa mga panggigipit. Sapagkat kung titingnan po ninyo, siguro maganda ho, pabuksan ho natin yung mga job orders at consultants ng lahat ng mga konsihal. Kung kami pong 5, lahatin na po ng ating mga kasamang konsihal. Sa kasalukuyan po ngayon, meron tayong 12 elected councilors plus 2 sectoral representatives na yung ating Liga President, pati po yung representative ng mga kabataan, ng Sangguniang Kabataan. Kung may kukumpara po ninyo yung kanilang job orders at consultants sa kanilang opisina, malayong-malayo po sa aming 5. Kaya masasabi ho natin talagang kasama yon sa mga nagiging panggigipit ngayon. Dahil po sa aming layunin, actually hindi naman po layunin, ito po'y ginagawa lang namin ang aming responsibilidad, ang aming tungkulin. No? Dahil karapatan namin yan, dahil kami ang nagbigay ng kapangyarihan sa ating punong lungsod. Pumirma ho kami na nangutang tayo ng 320 million para sa tablet alone. Siyempre, karapatan din ho namin ma-double check kung ito po ay nagastos o nagamit ng tama. Yun lamang po. Salamat po. Saan ito magtatanong si... Ako po. Jude, sir, tanong lang po sa inyo kung bago sa inyo lahat. Bakit kung tayo po kay Mayor, ayon po kay Mayor, dumaan naman daw po sa tamang proseso sa bidding, dumaan sa award po yan. Sa inyo po, kayo po ba'y umarap at bago makuha itong mga tablet ay bibigay sa mga estudyante? Ang tanungan niyo kung dumaan. Sabi niya dumaan daw sa bidding. Opo, kasi sinasabi niya dumaan naman ba daw po sa tamang proseso? Simple na naman ang aming katanungan. Kami yung nagbigay ng sulat na kung saan humihingi lang kami ng supporting documents just to prove our point kung saan napunta based on the clamor of the magulang at mga estudyante na tumanggap ng mga tablets. Doon naman po nagsimula ito Kasi katulad doon ng kinakagawian, pag daw public government property, sila ay tumatanggap, parang libro lang daw yan. At katulad din ng tablet, na kapag ito'y pinahiram, kailangan ibalik. Na kapag nasira, may pananagutan. Ang mga magulang, meron daw kasi pinapipirmang waiver tungkol diyan. Because of those clamor ng mga estudyante, kaya kami nagtanong. Ngayon, kung sinasabi na dumaan sa tamang proseso, edi so be it. Humingi lang naman mo kami ng dokumento just to prove their point. Kung totoo, bigyan mo lang kami ng dokumento, yun na naman yung hinihingi namin. Wala na pong iba. Para matapos na rin at maging klaro po sa lahat. Kasi pag tinanong kami ng mga magulang, marunong din kami sagot kung ano yung pagnagbabasihan ng aming sagot sa kanila. Magandang hapon po ulit sa inyo, Ron, no? Doon po sa oras sinabi nyo kanina, pinapayag nyo lamang at hinahanap nyo yung mga dokumento sa ating exist ng Caloocan. Pero kabila ron ay pilay lang kayo ng kaso. Ano po yung plano nyo ngayon? Nanghingi kami ng papel, binigyan kami ng libel. Ang plano ho namin, syempre, sa ngayon, hinihintay ho namin yung kopya ng nung kopya na sinampa sa amin. Tapos we'll take it from there. Para maging malinaw. Kasi ang pinagbabasihan lang ho namin, nakadinig namin at nakita lang namin sa Facebook na kami may license case pala, habang wala pa yung papel at nakita din namin sa kanilang official page na ito ay
deleted sa tablet issues. So, sa ganang amin, habang hinintay namin yung mapapel, the people, as far as early as now, should know where we're coming from. Para naman kahit papano, hindi kumalat to na para namin tinatalikuran kung ano man yun. Handa ho kami limay. Simple lang naman na pinangatawan mo namin to. Simple lang naman, nangihingi lang kami ng dokumento. And we'll stand by our principles na kami po yung magtatanong. Para po naman sa bayan itong ginagawa namin, hindi yung sa pansarili. Tama po yun na sinabi niya ni Konsyala Nubla. Siyempre bilang isang halal na ng bayan, talaga naman dapat namin bantayan kung saan napupunta ang pondo na nilaan namin sa ganitong mga programa. Dahil marami po talaga ang nagtatanong, bakit daw po ganito? Diba? Yun lang po. At handa naman po namin harapin lahat na ibinabato po sa amin. Maraming salamat. Bilang karagdagan po sa kanya pong question na ano po ang aming unang ginawa. Una po namin ginawa ay nag-usap-usap kami mga 5 konsehal para po malaman namin kung ano po yung dapat namin gawin. At kinonsulta po namin ang aming mga abogado. Nag-meet po kami kasama po ang aming mga abogado at naghihintay lang naman po kami ng legal documents na ibibigay po sa amin para po maging handa rin po ang aming mga legal counsels na ipagtanggol kami at ipaglaban po yung aming pong ginagawa. At syempre po, sasagutin po yan ng aming pong mga lawyers. Yun naman po ang unang-unang proseso ang ating pong kailangan harapin. Maraming salamat po. Mama, thank you po sa inyo mga bali. Ibig sabihin mama, kasi niyo po, simple lang po, nagbigay yung dokumento, tapos mo kung tama po, okay na, diba? Kung maayos naman yung naging bidding, okay na po, tapos na po, diba? Ibigay, as of now, wala pa po kayong hinawa ang dokumento na hinihilig sa kanila. Thank you po. Kulang pa po yung dokumento na hinihiling namin na simula January 5 pa lamang, 2021, nanghihingi na kami ng mga kopya. At gaya po na nasabi, baka maparatangan kaming nagtatago kami katulad ni Konsehal Alex Makasa. Hindi mo kami magtatago, no? Kung meron mang kaso, aantayin ho namin yung papel. Pag nakuha ho namin yung kanilang complaint, definitely sasagutin ho namin kasama ang aming legal counsel. Magandang tanghalian na po. Ako po si Boyd Barba sa Abilo ng Bayan. Ano bang dahilan, follow-up question lang po, doon sa public bidding? Kung aprobado ang public bidding na po ba ito, di ba inyong binigyan ng resolution sa Sangguniang Panlungsod? Yung public bidding ng tablet natin, yung 322 million. Ano ang dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa niya binibigay yung public bidding? Di ba po yun ay isa sa mga dokumento na pagpapatunay na ang public bidding, yun po ang ano ba tawag dito, yung may bibigay sa inyo na may bibigay sa inyo na dokumento na nagpapatunay na nagkaroon nga ng public bidding. Dahil po ito ay legal. Ano po ang dahilan? Bakit wala pa po kayong yung dokumento ng public bidding? Maraming salamat, Sir Boyat. Hindi ho dumadaan sa konseho yung public bidding. Kaya ang pinirmahan lang ho namin, ang nilabas ho lang natin na resolusyon ay binibigyan ho natin ng kapangyarihan ang ating punong lungsod. Kasama po yun ng mga ordinances, mga supplemental ordinances ho natin patungkol doon sa pagre-realign ng ating budget. Kasama na rin ho yung paglo-loan na umabot ng 820 million noong nakaraan. Kasama po yung 320 million para sa tablets alone. Kaya nga yun aming gustong malaman. Kung dumaan sa public bidding, kung naging tama naman ang proseso at kung nakita naman namin wala naman naging problema, di mananahimik ko kaming 5 konsehal. Pare-parehas po tayong ligaw sa ngayon. At kami rin naman, pag tinatanong kami na katulad ninyo, kaya ng mga simpleng mamamayan ng taga-Caloocan,
para meron din tayong may sasagot ng pare-parehas. Di ba mga Good afternoon. Beth Samson po from Police Files Tonight and DWIZ. Well, actually saan nag-ugat itong gulong to bukod doon sa tablet? Aside from the tablet that we're exposing right now, ano pa yung nakikita nating problema sa pambidipet sa inyong lima? Maraming salamat po dun sa observation po ninyo, Tita Beth. Sa totoo lamang, kami pong lahat ay magkakaibigan. Magkakaibigan po kaming lahat at yan po ang pinaramdam ni Mayor Oka Malapitan. Kakampi kaming lahat at pinagsama-sama po niya ang mga politiko at naging magkakaibigan at magkakasama. Ang pag-ugat po ng ganito sitwasyon ay nagkaroon po ng hindi pagsunod o paghiwalay ng magkaibigan. Pati po ang kanilang mga paniniwala. So, maaari pong yung governance po ng administrasyon at yung gusto rin pong governance po ng ating pong naming lima ay naging salungat na po sa magandang ipinakita po ng ating ni Mayor Oka Malapitan. So, siyempre hindi po maiiwasan na habang tumatagal po, nagkakaroon po ng mga problema o kailangan po nating ayusin ang mga questionables na mga pwedeng mangyari, lalong-lalo na po, naririnig na po namin yung mga reklamo tungkol po ng mga mamamayan, this pandemic. Kaya kailangan naman din po namin aksyonan. Kami po elected officials. Meron po kami accountability sa mga taga-Caloocan. Kaya nandito po kami para pagtanggol din ang aming mga sarili sa mga reklamo sa amin o sa mga ibang nanunungkulan. Maraming salamat. Yes, according to you, to all of you, sa inyong lahat, you've been hearing complaints from parents that these tablets are not working good. Kaya niyo pa bang hawakan yung mga parents na yan pag tinawag sa kabila at kumabila sa kanila? Kaya niyo pang hawakan lahat yan? Ganito lamang po yan. Kami po ay from the press people. You can also go to directly to the mga magulang, to the mga students, para sila po ay inyo pong interviewin o hingin po ang kanila pong side. Kung meron pong mga magsasabi po ng negative or positive, you have the free will and the freedom po na you go out of Caloocan para po malaman po natin mismo po sa inyo po kung meron pong nagreklamo o meron din naman pong umaayon. Ayun lang. The point na we've been hearing complaints from the students and the parents, siguro ay suggest sana nagsama tayo ng ilang heads man lang to be interviewed by us na talagang they're complaining doon sa tablet na hindi sila gumagana. Tapos yung sinabi sa kanila na parang books na it should be returned and replaced if broken, ganon. Sana we should talk man lang sa kanila, may ma-interview man lang para pag pinut namin to writing or in-air namin, meron kaming basihan na meron talaga mga complainants. Thank you, Tabet. Pero siguro mas maganda po na according to the report naman given to us, 64,626 total. 64,646 ang naipamigay na tablets eh. So, siguro kung maglakad-lakad kayo, marami naman kayong may interview. Ayaw lang din namin na hindi na kami nagsama. Unang-una, syempre, for the protection of those parents and students who contacted us. Pangalawa, syempre ayaw namin maging bias. Syempre, pag kami nagsama, lalabas sa inyo na kinakampihan kami. Pero kung kayo mismo na taga-media ang magtatanong, magiging fair and just ang kanilang magiging tanungan ninyo, ang sagutan ninyo. Tingin ko mas maganda na kayo mismo ang magtanong kung
kung yung tablet ay doon sa mga sinasabi namin ay tama o mali. Ay, Actually, sa Caloocan High alone, Actually, may mga nakausap na rin kami sa mga eskwelahan. Meron naman po talaga mga nagsolo. Kaya nga lang, siyempre, sabi nga ni Sir PJ, hindi naman namin pwedeng sabihin, pinaproteksyonan din namin sila kasi baka magaya sila sa amin, nagmamalasakit na nga lang. At tinutugunan lang yung mga katanungan, ito pa ho yung nagiging suklet sa amin. Ilang po? may dalawang naisip tanong lang po ako. Kanina sinabi niyo po, ang deadline ay hinintay niyo yung dokumento doon po sa pagkakabili ng tablet, February 25. Paano po pagdating ng February 25 yung deadline at hindi po na-submit ng Caloocan? Ano po yung gagawin niyo upfront? At yung isang tanong ko pa, mula po nung nasubaybayan namin itong kaso nito na sinasabi niyo na parang lumalabas sila ang tao nito. Ha? Ano, yung... paano po nyo nasabing parang... Kasi po hindi nyo panawagan yung... Hindi pa nila nasabit yung dokumento. Pero parang sinasabi na natin na yun ay parang Sir, ganito na lang po. Actually po, inaantay po talaga namin yung dokumento po. Nakakulangan po dun po sa dokumentong ibinigay po nila sa amin. Ito po ay kakulangan lamang dun sa mga requirements po ng Procurement Act. Ito po ay may legal basis. Ngayon po, kung ano po yung, siyempre hypothetical po yung ating question na what if kung hindi nila maipasa. Lahat naman po ng aming ginagawa, guided po kami ng aming mga legal counsels. Hindi po kami gumagawa ng mga dokumento na hindi po kami guided ng aming mga lawyers. So kung ano man po yung kanilang mga violations after series of letters ay hindi po sila nakakomply, pag-uusapan siyempre po ng aming mga legal counsels kung ano na po yung next step na dapat po namin gawin. Actually po, lahat yung napanood nyo yung dalawang video, lahat naman unang sinabi namin doon sa video ay mga facts din na nanggaling sa kanila mismo. Katulad nga po ng unang video namin, ang pinagbasihan namin yung mga purchase order na pinadala po sa amin nung ni City Treasurer. Doon po namin nakuha na ang presyo is 4,930 bawat isa. Doon din namin nakuha na 64,646 ang nabili na amounting to 318 million. Pati po yung mga specs na pinagsasabi namin ay kunumpara namin sa isang Cherry mobile tablet din, dito rin po lahat nanggaling. Kaya lahat po ng pinagsasabi namin sa video ay sa kanilang impormasyon. Kumbaga nire-reiterate lang namin sa video. Kaya nga patuloy namin sinasabi na hindi kami naninira, wala kaming sinasabing mali. At wala rin kami sinasabing libelous dahil lahat ng mga binitawan naming salita ay nanggaling sa kanila. Actually po, hanggang sa ngayon po, nag-aantay po talaga kami ng we are patiently waiting for all the documents to be submitted for compliance para po maayos po natin kung ano man po yung mga reklamo o ano man po yung pwede namin sagutin sa mga nagtatanong din po sa amin. Nag-iintay po kami. Kaya lamang po habang nag-iintay kami, mayroon pong kasong isinampa sa amin. Kaya po kayo ay naririto at naririto rin po kami para ipaalam sa inyo na ang na-receive po namin ay libel suit. Kaya mag-aantay na naman po ulit kami kung ano po yung content o detalye po ng isinampa pong reklamo sa amin para amin din pong masagot at maipagtanggol din po ang aming mga sarili. So,
Konsehala, if ever na-receive nyo yung hinihintay nyong document, magpa-file ba kayo ng countercharge? Too early po para tugunin po ang inyo pong query. Siyempre po, lahat po ng mga kailangan naming gawin ngayon ay kailangan po guided kami ng aming mga legal counsels or lawyers. So hindi po namin masagot kasi maselan po itong aming sitwasyon ngayon dahil nahahalo po yung politika. Well, in truth and in fact, our just intention is for the welfare of the city of Caloocan because of this pandemic. Yun lamang naman po. Okay, what are you holding now? The POs, right? The purchase order. You're just holding that. You're not holding any receipt, official receipt. Even the bidding document. We're not holding any receipt issued by the COSMIC. Hindi kasi po namin alam kung ito po ba ay nabayaran na ng ating city. Siyempre, pagkabayad po, saka lang po siyempre makakapag-issue ng receipt kung sino po yung supplier. Pero we don't have the knowledge if these tablets were already paid by the city government. Ang hinihingi pa lang naman po namin yung mga legal documents po na sinasaad po sa Procurement Act. Yun lamang naman Are po. they going to give you that? I personally will because sabi naman po nila, ayon daw po kay Mayor to the po ay dumaan sa proper bidding. So I know they have the documents and we're just waiting. We're just patiently waiting for the documents. What if they did not give you a copy of that? Ano nga ba natin? That's another question. That is another action from the five of us, but it will be guided by our lawyers. Hindi po kami gumagalaw dito na sarili lamang po naming gusto o aksyon, hindi po. May kailangan bantayan, that's it. In addition po sa sinabi niyo, Ma'am Beth, no, kung are we going to file counter charges against the local chief executive, we are tackling this as objectively as possible. So, hindi ho kami lalaban ng kaso sa kaso just to retaliate. We are looking at this matter objectively. We are asking for the documents. If the documents given us is medyo makita namin may depekto, then we will file probably, depende sa bibigay nila. So hanggang po sa ngayon, we are waiting for those documents. Thank you. Any other questions? Ang follow-up lang din po doon regarding doon po sa tablet. Di ba po, sa inyo pong pag-aaral na sinasabi nyo na itinababang uri at makakatipid pa yung gobyerno, yung munisipyo ng almost 80 to 100 million. Ito po, di ba, may isang guling nyo po ba sila bago kumantong sa ganitong sitwasyon? Silang guni, kung natanong namin sila. Opo, may lapit po ba yung kami ang silang guni. Di po ba kayo nag-iisap pa para di na sana tayo umantong sa ganitong sitwasyon po, di ba? Bilang mga konsyal, karapatan nyo naman po na sabihin sa kanya na nagiging problema regarding nga dito sa tablet na ibibigay sa ating mga estudyante. Sir, alam niyo po, ang aming pong position lamang ay as a legislator. Aside from that, wala naman po kaming role sa implementing or hindi naman po kami ang implementor. So after giving them the right and authority na nakapaloob po sa ordinansa, sa lahat po ng mga programa at sa lahat po ng mga budget na kailangan po ng ating administrasyon, ng ating chief executive, yan po ay ginagawa namin. Lahat po ng kanya pong, ng aming pong programa, ng ating programa dito sa lungsod ng Caloocan, wala po kaming naobjekan ni isa. Dahil alam po namin at kami po ay nagtitiwala na ito po ay mapupunta po sa mamamayan ng Caloocan, lalong-lalo na po ngayong pandemic. Kaya lamang po, syempre, hindi po kami kailangang konsultahin ng Chief Executive.
yun na po ang kanilang part as the implementor. Basta nagawa po namin ang aming pong role as a legislator na gumawa ng batas, hanggang dun lamang po kami. Pero kapag po mayroong mga ganyan pong mga negative reactions or issues regarding the pag-implement po ng programa ng ating administrasyon, yun po, kami po ay naapektuhan din. Dahil sila rin po ay nagtatanong sa amin. Kaya naman po kami ay kailangan din po namin tanungin. Dahil yan po naman ay aming tungkulin bilang mga konsehal. Okay po, maraming salamat po. All of you can answer this. Nag-try daw ba kayong lahat kausapin si Mayor bago kayo naglabas ng video? Have you ever tried talking with Mayor Oka before you release the video? Makipag-usap kay Mayor. Sinubukan po namin sa pamagitan ng sulat ng liham. So, nung after po namin gumawa ng liham, minabuti namin din na gumawa ng isang video para rin mapanood na rin ang ating punong lungsod. At the same time, itong social media para rin mas malaman ng ating mga constituents, no? Dahil syempre social media is a form of communication, lalo na ngayon during pandemic times hindi nakakalabas ang karamihan, hindi nakakakuha ng mga balita, kaya we decided to make this video para na rin for the information of everyone. Ano yung sagot ni Mayor sa inyo? Nakipag-usap kayo kay Mayor Oka before releasing the video? Actually, wala pa rin hanggang ngayon sagot. Kaya lang sabi namin kanina, ang nare-receive pa lang namin ay yung unang letter. At ngayon ay naghihintay pa rin po kami ng mga tugod niya sa mga sulat po namin. You sent a letter to Mayor? Yes po. Then what was the response of the Mayor? Dapat po sagutin. Hindi po, ganito po yung nangyari. Ang unang-una naman po namin talagang ginawa ay sumulat kay Mayor through the Treasurer kasi po, si Treasurer po ang mayroon pong authorized po na magbigay sa amin o mag-submit po sa Sangguniang Panglungsod po ng mga reports po kung ano na po ang nangyari sa mga pondong inaprubahan ng Sanggunian during the pandemic. The welfare goods, the emergency goods. Kasi po, yan po ay nakasaad sa mga ordinansang aming pong inaprubahan. May section po doon na kailangan pong i-report after 15 days kung ano po ang nangyari sa pondo na inilaan po namin for the welfare goods during this pandemic. At yan din naman po ay executive order din po ng ating presidente during Bayanihan Heal as One Act na wala nang hindi nadadaan sa public bidding, basta emergency purchase at public welfare goods. Pero kailangan pong i-report sa sanggunian o sa kongreso kung paano po na-utilize ang budget na ito. So, gumawa na po kami. Kasi po, long overdue na po yung 15 days na dapat po mag-report sa Sangguniang Panglungsod. Gumawa po kami ng letter cordially asking the utilization reports of all the budgets that we approved during the pandemic, lalo-lalo na po during the ECQ. Pero, nung na-receive po nila yung letter, umattend po si Konsehal Alex Mang-Asar ng flag ceremony that Monday. Meron po nasabi po si Mayor during that flag ceremony. Ano po ba yung sinabi niya, Konsehal? Meron, sabi po, narinig naman po ng iba, lahat naman po nakarinig, na kami raw po ay sumulat pa
bakit na po hindi na lang daw kami pumunta sa COA at humingi ng dokumento. Hindi po kasi namin alam na ang proper venue to get the report is to the COA kasi alam po namin ang COA ay post-audit. So, nagkaroon po kami ng agam-agam sa ganun pong sinabi po ng ating butihing mayor. Kaya po, kami po ay gumawa po ng video kasi baka through video ay marinig po ng ating butihing mayor kung ano po yung hinaing ng mga estudyante at magulang. Hindi po namin hinaing ito. Kung wala pong nagreklamo, wala kami dito. Kung wala po kami naririnig na negative about this, wala po kami dito. Wala rin po tayo dito para magpaliwanag. Okay, next question. Because I have last 3 questions. Good afternoon po. Chair Balagtas po sa Daily Tribune. Sir, sabi niyo po di ba may anomaly po? Tapos sabi niyo rin po hindi pa po kompleto yung paper. So, paano niyo po nalaman na may anomaly po? Wala kaming sinasabing may anomaly. Wala kaming tinitawang salita. Saan niyo nakuha yun? Sir, actually, ano po, kung yung reklamo po niya doon sa tablet, paano niyo po na meron kung hindi pa po kompleto yung paper? Gaya nung sinabi namin kanina, lahat ng nilabas namin sa video based on the records that were given to us from them. So, wala kaming sinasabing may anomalya, wala rin kaming sinasabing kung anumang salita. Actually, hindi namin sinasabing may overpriced dito. Wala kayong narinig sa amin na gano'n. Ang ginawa lang namin 5, kinumpara namin yung biniling tablet which is Cosmo 7 na customized for Caloocan sa Cherry Mobile Superior S2 Plus na available sa market. Kinumpara lang namin. Doon lang namin kinumpara because they have the same brand from Cherry Mobile, parehas ang galing yung tablets, and almost the same yung kanilang specs na may konting variation. At gumawa lang kami ng simple arithmetic na kung yung hindi na tayo nagpa-customize, hindi na tayo namili pa ng tablet na wala sa market, kung yung binili natin, yung available readily, alam natin ang presyo, 3,799. 3,699. So, mas nakatipid tayo ng 80 million. Yun lang mga binitawan namin salita sa aming dito. Thank you, sir. Thank you. Alright, next. Kadalasan po, ang katuwang ng mga konsyal si Vice Mayor, ano pong status ni Vice tungkol dito? May suporta po ba sa inyo regarding sa nangyayari? Thank you po. Siguro it will be more fair to our Vice Mayor kung siya mismo direkta ang sasagot sa katanungan ninyo. We do not have the liberty to answer for him. Okay, and last question. Pahapiyaw na lang po, mga konsyal. Okay lang po. Total, nabanggit po ni Ma'am kanina, kasi kayo po ang nagpapasa ng mga budget eh. Magkano nga pala, pahapiyaw na tanong lang po, magkano po ang ibinudget ninyo during pandemya para sa Luzon na Caloocan? Naku po, marami po kasi kami mga supplemental realignment po. Hindi po namin agad masasagot yan. Pero meron po kaming dokumento po na hinihingi rin po yung ibang mga, nakapag-submit naman po sila ng mga utilization report sa sanggunian. Siguro ba inaayos lamang po nila, pero meron pa pong mga kulang. Siyempre po, this is 100 million. We are talking of 100 million. O baka billion. Baka umabot pa po sa billion. Dahil yun naman po talaga ay para sa mamamayan ng Caloocan. Talaga naman po, alam naman po namin na ito po ay nagamit. Pero tinatanong lang naman po namin
kung papaano po na nagamit dahil yung para po makomply lamang po yung mga naaaprubahan naming mga ordinansa. Ito naman po ay nakasaad sa ordinansa. Kaya gusto naman po namin na ang lahat po ng aming pinipirmahan at inaaprubahan ay properly implemented para po hindi kami accountable sa mamamayan ng Caloocan, lalo na po sa pera ng bayan. Alright, maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Hingan po natin ang huling pananalita ng ating mga konsyal para sa araw na ito. Simulan po natin, Konsyal Carding Bagus. Una-una, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aming tinatawag na press conference na ito. Sana po wag po kayo magsawa sa pagdalo. Baka po madalas-dalas dito, hindi po namin alam kung ano po ang ingat na nito. Pero kami naman po ay nagtatanong lang. Yun lang po at maraming pong salamat sa inyo. Inaasahan po namin sa inyong mga press people na natutugunan po namin ang inyong mga katanungan. At inaasahan din po namin na sa press conference na ito ay nabigyan po kami ng pagkakataon na marinig po ang aming pong mga side. Kung kulang man po ang aming pa pong informasyon na inyo pong nakuha, willing naman po kaming sumagot pa po sa inyo pa pong mga future na mga questions kung ito lang po ay inyong susubaybayan. So maraming salamat po for the opportunity na binigay niyo po sa amin at rest assured that ito po ay sana ma-solve, properly solved, na hindi na po kailangan pong dumaan pa po sa marahas na pamamaraan o sa hindi pagkakaunawaan. Gusto naman po namin ng payapa rin po na pag-solve ng problema ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo sa ating pong kalusugan. Maraming salamat po. Konsyal Alex, mga sir. Maraming salamat po sa mga kapatid natin na sa media. Sana po huwag kayo maging magsasawa na maging katuwang namin sa paglalahad sa mga mamamayan. Dahil para po sa mamamayan ng Caloocan ito. Maraming salamat. Konsyal Alo Nubla. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong araw na ito. Simple lang po ang aming sasabihin sa inyo. Kami po ay nagtanong lang kung kami man po ay sinagot ng libel. Rest assured po sa mga mamamayan ng Caloocan, kami po ay nalil nyo para maging boses nyo. Mananatili po kami maging boses nyo hanggang po kami nakaupo dito. Maraming salamat po. Konsyal PJ Malonzo. Maraming salamat po sa binigay niyong oras sa amin. Sana in a way, medyo nasagot namin yung inyong mga katanungan at katulad po ninyo, kaming lima na naririto ay patuloy din na magtatanong hanggang sa makuha natin yung ating mga kasagutan at maging malinaw po ang mga impormasyon, makompleto natin. Kung kami naman po ay nakasuhan ng cyber libel sa pagtatanong, pagpasensyahan nyo na ho at kami po ay patuloy na magtatanong. Baka patuloy kaming masampahan ng libel. Pero okay ho, patuloy ho kami magtatanong para rin sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga mamamayan ng Caloocan. Wala na po, thank you. Ayan, maraming salamat po. Yan po ang ating 5 konsehal mula District 1 at District 2 ng lungsod ng Caloocan. At maraming salamat